Exciting po, exciting itong araw na 'to. Handa na ba kayo? Naku, may magandang magaganap ngayong linggong ito, ha. Diyan lang kayo. BP Sara, san ka na? Dito na Mi, uwi ka na. Kailangang-kailangan ka dito. Okey? Eto po magiging topic natin for today, BBM, hindi na nakapagtrabaho. Delikado 'yan. Explain natin bakit mamaya. Kapag namatay na kaya, aamin agad si Claire, sila? Ano sa tingin niya? Ah, survey tayo agad. Aamin kaya 'pag namatay si Bongbong Marcos? O ilagay niyo diyan sa comment section. Ilagay niyo agad. Pangatlo, nag-bend the law ulit si Boying. Kung Rimulya talaga, medyo may kakaibang galawan. BBM, eto, dito maraming nagsasabi. At maraming bubwit na nagsasabi na si BBM malubha na di umano. Dahil sa cocaine ang sakit di umano. Pang-anim, Torre, sinira ang pangalan ng PNP chief. Explain ko mamaya bakit. Pang-pito, Siko, natagpuan na. Pero mamaya, meron akong ipapakita kasi may twist diyan, ha? May twist diyan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Pero bago natin simulan itong vlog na ito, ako'y nakikiusap. I-like nyo po agad-agad, ha? O pagpasok pa lang, excuse me. Like nyo po agad itong vlog na ito. And sana doon sa mga hindi pa po natin subscriber, subscribe po kayo agad-agad. Okay? Marami po tayong topic. Sana matapos nyo hanggang sa dulo, ha? Kaya simulan na natin agad-agad. Dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, pag-usapan natin yung taguan ni Bongbong Marcos. Pag-usapan natin. Yung kung umasta parang first lady. Pag-usapan natin. Dahil di umano sa cocaine. Papakita ko pakinggan nyo mabuti. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Ayun, ulitin natin Ulitin natin. Ang tanong, dahil ba sa cocaine? Kaya may sakit na tawagin na lang nating diversionatics. Diversion. Mahilig kasi sa diversion. Ang tawag ko diyan? Diversionitis. Yan. Diversionitis. Kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos dahil sa cocaine? At malubhan na siya. Tingnan niyo po ang sagot ni itong ulitin natin itong si Claire Castro. diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Tanong, totoo ba na dahil sa cocaine? Sagot, di ko unknown number yan, di unknown din na source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So gumagawa lang ng kwento. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Diba? Ang dali namang itanggi. Hindi dahil sa cocaine kaya malubha ang sakit ni Bongbong Marcos. Diba? Pwede naman ganun. Or pwede niya rin sabihin para ligtas si Bongbong Marcos. Hindi po nagko-cocaine si Bongbong Marcos. Diba? Kasi, eto yan. Baka mamaya mamatay si Bongbong Marcos tapos madiskubre dahil sa cocaine, wala siyang lusot.
Ako tingin ko talaga dito humahanap na ng exit point, 'di ba? Meron siya puwedeng sabihin. Alam mo ni-research ko 'yan, delikado raw, posible daw, ito'y tingnan natin, Posible, talagang ano pa 'yan, ginipiti ko 'yan, posible. Posible na ang cause ng sakit ni Bongbong Marcos ay dahil sa cocaine. Ito sabi, asan na, wait. Ang paggamit ng cocaine ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa bituka na madalas mapagkamalang divertionitis dahil sa pagkakapareho ng sintomas gaya ng matinding sakit sa tiyan. Narito ang mga epekto ng cocaine sa bituka. Ano nyo na lang, i-search nyo na lang. Pero may pagkakaparehas. Di ba? At ang balita nga natin, ito, balita to yung sinabi namang nagbabalik-balikan sa ospital, kikita nyo naman, hindi pa nakakapagtrabaho. Di ba? Puro lang siya na video release o walang live. So, yung mga binabanggit natin na nagtutugma-tugma, ang balita rito malubha to. Hindi ko naman sinabing mamamatay na agad-agad. 'Di ba? Kahit naman yung na-stroke, nakakaligtas pa. Yung may cancer nga na si Boying lumalakad pa. Pero malubha 'yun. Hindi rin biro 'yun. Ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina for the third consecutive. Tingnan mo maglalabas ng bulletin. Hindi raw na kailangan dahil okay na siya. Ba hindi. Responsibilidad mo 'yan sa taong bayan, doktor ka ba? O halimbawa ako may sakit, malay ko ba kung may sakit ako o wala? Kung tayong mga tao, alam natin kung meron tayong sakit o wala, hindi na natin kailangan ng doktor, hindi na natin kailangan yung mga CT scan na yan, yung mga X-ray na yan. Kaya nga nandiyan yan minsan, 'di ba? Anong cause ng ano? Bakit huli na natatagpuan ng cancer? Minsan matatagpuan na stage 4. Bakit hindi mo napupuna? Bakit ikaw sasagot Bongbong Marcos? Pabalik-balik ka sa ospital. Maglabas kayo ng bulletin. Hayaan mo yung doktor mag-explain, ba't ikaw? Time si PBBM sa unang presidential engagement niya sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto Naku, sa delikado. Paglingkod Bayan. Isipin mo kung ang magti-take over. Absent si Bongbong Marcos. Sinong ipinadala? Si Recto, pambihira. Batman. Ito, serious to serious to. Nakikita natin kung paano nila itanggi kung may masakit, may malubhang sakit si Bongbong Marcos. Kasi ang dali naman ipakita si Bongbong Marcos. Ito si Bongbong Marcos maayos Hindi yung video. Haharap siya sa media. Ano ba naman yung humarap siya sa media, makita, tanong ang mga 3, 5 hanggang 6, 7 tanong. Tapos na. 'Di ba? Puro ang nakakita sa kanya sekretary niya. Maniniwala ba kayo? Sino naglagay dun? Sinong nakakita sa kanya? Si Claire. Papagkatiwalaan mo ba yung si Claire? 'Di ba ang tanong ko nga sa inyo, kung si Bongbong kaya mamamatay, aamin kaya agad si Claire? Aamin kaya sila? Baka pag namatay yan ngayon, abutin ng ilang oras yan bago umamin. 'Di ba? Ayusin mo nila yung kailangan nilang ayusin. So, ito, nakikita natin, by their actions, malubha si Bongbong Marcos. Ito dito delikado. Yung mga nagpipiling presidente. Halimbawa, ang Remulla Brothers. Delikado po ang takeover ng Remulla Brothers. Tatandaan natin si Boying, yung Bendalo, delikado yan. Sino na pinadala? Si Recto. Pag ito, ang dumosisyon, patay tayo.
Alam mo nangyari na yan. Meron akong kakilalang dating presidente. Hindi ko napapangalanan kung sino ito. Pero baka kilala nyo. Matagal na daw malubha. Hindi si Bongbong Marcos Dating presidente, hindi ko sasabihin kung saan bansa. Dating presidente matagal na daw malubha. Ang pumipirma-pirma na lang daw. At ang yung asawa, ang nagmamanipula. Pero yung lalaki bedridden na. Delikado po yan. Kasi in paper, siya pa rin ang presidente. Pero hindi natin alam, malay mo si Batman na. Ang nagmamanipula lahat, kunwari pinirmahan. Delikado, kaya kailangan may responsibilidad si Bongbong Marcos maglagay ng harapin niya ang taong bayan. Ni ceremony kung saan pinarangalan ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay E.S. Recto, inabisuhan si PBBM ng kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga ang recovery sa diverticulitis. Pero sa donning of rank ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., present ang presidente. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din So alter ego niya si Batman, delikado. po ang inexplain ni E.S. Reflecto. hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda, Alam mo, isa pang dyan, isa pang delikado dyan, ay isa pang dapat ginagawa dito, dahil ito ay delikado, dapat kumikilos na po ang AFP. Responsibilidad nila na alamin talaga. Di ba? Magsalita sila. Okay lang ang Pangulo. Para pag namatay, meron tayong, teka muna, sabi mo okay lang. Di ba? Hindi kasi responsibilidad. Kung hindi ako nagkakamali, hindi naman tayo abogado. Responsibilidad ng sundalo yan na alamin ang totoong kalagayan ng presidente. Hindi mo lang yan hindi mo lang yan basta sasabihin, ay sinabi ng presidente, okay siya, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya adik, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, walang pumasok na baril sa KOJC, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya nagnakaw sa Ghost Project, paniwalaan mo na. Responsibilidad yung AFP, tingnan nyo naman, totoo ba na malubasa o totoong okay na siya? Kailan kayo gagalaw? Di ba? Yan naman ay nasa konstitusyon. Hindi naman tayo nagtatawag ng illegal. Yung nasa batas lang Kaya kayo nandyan, gawin nyo naman yung responsibilidad ninyo. Kaya kayo binabayaran ng taong bayan dahil meron kayong responsibilidad. Galaw-galaw, baka ma-stroke naman kayo. Ha? Next po. Ito yung sinasabi ko na dapat si Bongbong Marcos humarap sa media. Huwag kang tumago kay Claire. Puro ka kay Claire. Baka mamaya magselos yung asawa mo, blackayan ka na naman. Ha? Oh. Nako. Ito yung sinasabi natin na puro ganito si Bongbong Marcos. Sir, anong name ng dog? Hindi si Claire. Troll na troll. Bayaran na bayaran. Sir, anong name ng dog? Ano, Claire? Para kang tanga. Para kang tuta. Di ba? Alam mo, pinapakita nila dito. He's okay. He's having fun. No? Hindi siya worried. Nakikipaglaro sa aso. Si Claire, ay sir, anong name ng dog? Anong dating? Di ba OA? Di ba hindi organic? Ang gulo mo. ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya.
So, nung nag-iisip yung mga Naririnig nyo, lagyan nyo headset ha. Hindi ko alam kung ang humihingal ba yung aso, pero parang hindi naman yung aso humihingal. Parang si Claire. O Auntie Claire, kung ikaw man yang humihingal, ha? Patingin ka na rin, delikado yan. Oo, hindi normal yan ha. O, ayusin mo yan, Claire. anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo siya sa mata niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Ano ko? Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. Kung okay ka, ba't di ka magpa-press con? Di ba? Di tungkol daw sa puwet yan, Bongbong Marcos. Di, yan yung sinabi nung sakit mo. Oo, mahirapan ka raw, nasa tae mo yan. Mahirapan ka raw dumumi. Oo, ingat ka dyan sa puwet mo kasi wag kang, baka kung ano-anong ginagawa mo dyan. Sige. With most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. Pag namatay kaya to si Bongbong Marcos, nagtatanong lang, gagawan din kaya ito ng wax? Ano kaya ang gagawin ni Claire? Ano kaya ang gagawin ni Risa Ontiveros? Lalo na, patatayuan din niya kaya ng rebulto to. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec. Hoy, relax ka lang, Claire. Para ka ring nakasyabu, ay cocaine. Oo. Pero sir, parang koliyala, kala. Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Oy, yung labi mo, hindi yan AI, kaya ingat-ingat ka. Yung labi mo, steady mo lang, steady lang. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang... Ang tigilan mo, hindi yung pagkain, yung cocaine. Yun ang magbibigay ng stress sa bituka mo at saka sa puwet mo. Makakabigay ng stress yung kasi pagka nag-cocaine ka, baka ako ano-ano pinagagawa mo. May epekto yon. So itigil mo, yan ang una-unahang itigil mo yung cocaine. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pala. Ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good Kanina news na yan. kumain ako ng hamburger. Ano? So, pinapakita nila dito, he's really okay. No? Si Claire, she's having fun. Anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga... Nagpunta dyan o dinala ka sa ospital? Sinugod ka sa ospital? Tanong, Claire. Sana masagot mo ito. Operahan ba si Bongbong Marcos o hindi? Simple lang naman yung tanong, di ba? Oo at hindi lang. Kung hindi, di hindi. At least, pag inoperahan, alam natin fake news ka, Claire. Yun lang. Sa media, tanong nyo rin, operahan ba si Bongbong Marcos o hindi? Reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala Hindi, sa totoo lang, hindi ko gusto, no? Pero maraming tao gusto ka nang mamatay. Hindi sila concerned sa'yo. I mean, hindi ko sinasabing tama yung sinasabi nitong mga taon to na mag-wish ka na mamatay. Wag po natin gagawin yung kahit kanino. Pero hindi natin
masisisi sila dahil sa pahirap na ginawa mo sa Pilipinas. Ang daming naghihirap sa Pilipinas dahil sa'yo. Ang mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Ito, paalala lang you may have the best medical support. Pero tatandaan natin, maraming mayayaman. Anong nangyari? Patay din. Kaya Bongbong Marcos, mamamatay ka din. Hindi, lahat naman tayo mamamatay di ba? Ang iisipin natin, Bongbong, kapag namatay ka tonight, wala kang mabibitbit kung saan ka man pupunta. Iiwan mong lahat. Yang bilyon mo, iiwan mo yan. Yang droga mo, iiwan mo yan. Yang posisyon mo, iiwan mo yan. Baka mamaya ang pumalit pa sa'yo, yung love. Yung love ng masakit yun para sa'yo. Anong punto natin? Dapat tayo lagi nating iniisip, paano ba tayo magsisilbi sa kapwa natin? Kasi yung karakter lang ang pwede nating mabitbit sa langit. Kung pupunta ka sa langit. Hindi naman ako maghuhusga niyan. In short, wala kang madadala. Kaya ako nakikita ko parang meron na nga yung nagkaroon ng parang nag-second life na katulad nila Boying, ang tatanda na, may ang dami ng sakit, na inaatubag pa rin pera, power. Di dapat yun, namumulat ka na Di ba? Namumulat ka na sa katotohanan, wala ka namang madadala dito. Di ba? Di, ayusin mo na yung tumulong ka na, marami kang pera, tulong ka sa iba. Di ba? Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary, the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga Ang tawag dyan, pinifeed niya na. Pinifeed na itong pinagtataguan niyang sa palda si Claire kung saan yung topic. Ay, mayroon akong nabalitaan na inabot. Sabihin mo, Bongbong Marcos, na inabot ka ng 2 oras, nagtatrabaho ka kahit may sakit. So, okay ka na. Yun ang ibig sabihin ni Claire doon. about 2 hours, a little more than 2 hours. Di ba? Ang peke, no? Ang drama ng dating ni Claire. Parang, kinikilabutan ako. Parang, feel niya. Kulang na lang maging first lady ka, Claire. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Leading. Development. Forward natin, walang kwenta sa Kailangan palitan yung mga... Ganyan talaga yan, 2 oras kasi hindi pwedeng madaliin yan You cannot rush that because importante masyado and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin. So, after that, today, sir... Today, meron nang gustong ipasok si Claire, makinig ka. Importante yan. After that, ano after that, Claire? Na-swear-in ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Congratulations. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala kaya ko na naman In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend.
Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. Ayun. Yun pala. So pag naboboard si Bongbong Marcos, binabasa niya yung brief. Ping Lacson! Ay, ano to? Baka may ano din yan, ng Ping Lacson. Pero ibig sabihin niya, pag naboboard siya, nagtatrabaho, hindi ba nagko-cocaine? Hindi ba nagko-concert? Pero pansin nyo, parang nangayayat si Bongbong Marcos, ha? Hindi nyo ba napansin? Medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Ay, sip-sip! Alin to si Claire? Ay, Claire! Grabe ka kasip-sip! Kulang na lang, himurin mo yung puwet ni Bongbong Marcos. Ay, Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, Yan. nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I am his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabias siya, no? Dahil anak mo siya. But, Pero hindi, sir eh. Hindi eh. wrong answer. Kaya bunelta ni Claire, kita nyo, sabi, nabalitaan nyo ba yung sinabi ni Sandro na mag-i-inhibit siya kung sa impeachment mo? Sabi niya, tama naman yung ginagawa ni Sandro. Pero sa dulo, sana naman magkaroon siya ng bias. Pasok si Claire, siyempre, Bongbong, huwag kang pupunta dyan. Mali yan, wrong answer. Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Diba? Nililid niya, teka muna, wag mo na ituloy yan. hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should Belta na naman si Bongbong Marcos. Papunta na siya ron eh. Iba yung pinupuntahan niya, pero naisip niya sana magbayas ka pumunta ron. Inawat ni Claire, balik siya ulit. Yan yung sinasabi natin. Kaya yan, nakikipag-interview lang sa mga ganyan, yung ililid siya sa kasinungalingan. Kasi pag yan, humarap sa media, luto to. Luto ito. Sa tanungan pa lang, lalo't yung media kung magtatanong ng maayos, hindi rin bias, luto ito. Oo, dapat andyan ang Net25 tsaka SMNI. Sila lang ata ang magaling magtanong. remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Oo. Pero sir, Ano? Ang ni ano? Parang nagdadalaga ka, Claire. ngayon, masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Walang nag-aalala sa kalusugan niyan. Gusto nga na nilang mamatay ito eh. Ngayon. Don't worry. Yan lang yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Ano kung mamatay ka? Ha? Fake news ka na naman, katulad ni Claire. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na naku, kalusugan. Ako talaga, sa totoo, pinagdadasal ko si Bongbong Marcos. Ang dasal ko, Lord, sana ma-expose yung mga magnanakaw. Hindi, ito, ito ang dapat panalangin natin sa Panginoon. Ma-expose yung mga magnanakaw. Yun lang. Doon lang. Kasi pag na-expose yung mga magnanakaw, yan one step closer tayo sa A New Philippines. Maraming salamat. At kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay, papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. So, pinapakita na normal lang. Yung sakit niya, normal lang. Maraming nagkakaroon yan. Ganun lang.
Thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, Oo. AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan, ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, Oh, namayat ka. Oh, tigil mo yung cocaine. Ikaw, Claire, nanaba ka. Busog ka eh. Busog ka, tingnan mo. Kamukha mo na si Michael B. Oo, hawig na. Tingnan mo, hawig na sila ni Diskaya. Di ba? Tingnan nyo mabuti. Di ba? Michael B na Michael B. Mas lalo na yan. Diskaya ang datingan. Di ba? Anyway, hindi naman natin masabi kung dahil sa pangangatawan ng tao. Meron naman kasi na tumataba pero may sakit. Meron naman yung pumapayat healthy. Wag lang bigla. Kasi pagka bigla kang tumaba, lumabas yung pisngi mo bigla, baka nangurakot ka. O malaki ang lagayan. Yan lang naman yun. hindi po Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayo Sarap ng buhay mo eh. Ang sarap ng buhay mo. Dati vlogger ka lang eh. Ngayon natakdog ka na. Dati nga galit ka kay Bongbong eh. Di ba? Ang sarap ni Bongbong, no? Ang sarap ni Bongbong magmahal. Vlogger lang to dati eh. Galit na galit to kay Bongbong. Yung sinasabi ni Chavit eh. Anong nangyari? May budgetan daw yan. Oo. Dahil nga puro sabaw for 3 nga, days. sir. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya na nga naginip na nga ako ng steak. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, So, oo, ayan oo. po. So, hindi po to Plinag niya paano nagtatrabaho si First Lady na hindi mo siya inaagawan. Yan yung talagang tinututukan niya. Bagay kayo! Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Okay na. Next topic po. Eto po, pag-usapan natin si Saldico natagpuan na. 'Di ba? Ang sabi ng Rimulya, ito ay nasa Portugal. Tingnan natin. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Ko. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Naka sa Stockholm sa bansang Sweden. Binuko mo. GMA, binuko mo si ang Rimulya. Naku, lagot ka. Di ba sabi nila nasa Portugal, ang talino talaga ng Rimulya, no? Sayang ang intel nyo. Sayang ang confidential funds nyo. Sayang ang pasahod ninyo. Yung isa hindi makita si Bantag. Eto, nasa Portugal daw. Binuko. Nasa Sweden. 'Di ba? January 25 pa pala. Kung hindi kinalkal ng GMA to, hindi natin malalaman. Nako, lagot kayo GMA. Hindi naman sila, nagsabi ba ang Rimulya? Hindi naman aamin ng pagkakamali yung mga yon. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na Notary Public na si Beatrice Gustafson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Ay, samahan ninyo ako. Pagtawanan muna natin itong gobyerno natin, di ba? Kakahiya kayo. Lagot kayo. GMA. Tapos pinagmamalaki ni Claire nagtatrabaho sila ng maayos. Huwag kasing bulsa ng bulsa. Pagka for confidential, for intel,
Gamitin nyo sa tamang paraan. Hindi yan binubulsa, pinambibili ng cocaine, ha? Bulsa kasi kayo ng bulsa eh. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Ipinabawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Saldi Ko ang mga kasong inihain laban sa kanya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Pirmado Bakit pinapakansila kay Saldico? ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Yan. So, yan ang punto ni Saldico, yung TRO para pigilan yung mga kasong sinampa sa kanya ni Remulla. Bakit? Hindi dumadaan sa due process, sa tamang pamamaraan. Pero ako may suggestion sa'yo. Okay? Saldico. Gusto mo bati kayo? Gusto mo walang kaso? Bawiin mo yung sinabi mo, wag na tinuro mo si Saldico tsaka si Bongbong. Tapos, ituro mo yung senador. Lalo na yung mga senador na ididikit sa pangalan ng Duterte. Turo mo yon, naghatid ka ng pera doon, kahit hindi totoo. Tapos, umuwi ka na. Pustahan tayo, wala kang kaso. Baka may extra money ka pa. Bawiin mo lang. Sabihin mo may pumersa sa'yo. Pinersa ka ng kaya mo sinasabi na naghatid ka kay Bongbong, tsaka kay, kay Tambi. Sabihin mo, hindi po ako naghatid kay Bongbong, kay Bong ako, Bong Revilla. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo kung hindi ka patayuan pa ng estatwa ni Risa Ontiveros tsaka ni Boying Remulla. Tuwan-tuwa yan sa'yo. Ganun. Nako. Hindi. Baligtarin mo yung mo. Huwag niyong kakantiin ng Bongbong Marcos at Saldico, yari kayo. Bongbong Marcos at saka Tambaluslos. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Ito yung sinasabi natin even kay kay Bong Revilla. 'Di ba? Ito rin yung sinabi natin kay Tevez. Ito rin naman yung sinabi natin kay Pastor. Ito rin yung sinabi natin kay PRRD. Hindi ko po pinagtatanggol si Saldico kasi magnanakaw din yan. Hindi katulad ng ibang mga binanggit ko, talagang matitino yun. Talagang na markahang Duterte lang. Ito sila Pastor, sila Bong Revilla, 'di ba? Na markahang Duterte kaya ginigipit. Even si Tevez, kalaban nila yan eh. Okay? Away politika yan. No? Ang punto, I'm very consistent. Uulitin ko po sa inyo. Pairalin lang natin ang due process. Yung patas lang. Hindi mo pwedeng ibibenda law. Huwag ganun. Kaya hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Uulitin ko sa inyo. Ako gusto kong maparusahan yan. Sa tamang paraan. Yun lang. Due process tayo. Ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. May karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit. Yan, 'di ba? Meron siyang karapatan na hindi napayagan, hindi hinayaan. Okay, bakit delikado 'yon? Bakit hindi ko pinagtatanggol si Saldico? Kasi ipaparamdam ng gobyerno, gigipitin ka. Pipit-pitin ka hangga't sumang-ayon ka na sa kanila. Kaya hindi po ito pang tatanggol kay Saldico, bagkus ito ay pagtatanggol sa due process para hindi magamit ng gobyerno yung panggigipit para kantahin nyo ang gusto nilang kantahin nyo. Para yung tono nila na gusto nilang gawin yung tono
ay yun ang gagawin nyo. Tingnan mo si Bernardo. Anong nangyari? Di ba? Kasi walang tinurong bongbong tsaka tambaluslos. Yun ang tono nila. Delikado po yun. Dahil na naghain daw ang ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon, hindi raw sumubok ng ibang paraan ng ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirerekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ombudsman. Para sa GM. Alam mo, isa dito, dapat payagan siya mag-testify sa Blue Ribbon. Diba? Lahat na ng karapatan na dapat, alam mo kahit kriminal ang tao, may karapatan yan. Kahit nga ang tao nakakulong, may karapatan yan. Lahat po tayo may karapatan. Hindi po ito desisyon lang ng isang tao o dalawang tao. Ito po ay nasa batas, dapat may karapatan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, delikado yung ginigipit ninyo kahit siyang magnanakaw na si Saldico. Kasi dapat yan nagsasalita sa Blue Ribbon. Kaya lang, hindi rin pinayagan nitong si Pinky Lacson. Sindikato talaga sila. Kinukontrol nila ang naratibo. It's very important na dumaan sa due process, tapos makapag-testify. Huwag tayong lalayo sa mastermind. Ito pong susunod na pag-uusapan natin, konektado po yan dyan. Dahil isa pang nalabag ang due process na maliwanag at the same time, talaga namang pinag-iinitan. Pakinggan po natin itong mga sasabihin ni Atty. Topacio. At ito rin ang sinasabi ko madalas, matagal na. Okay? Mga ilang araw na o ilang linggo ko nang sinasabi ito. At ngayon, sinasabi din ni Topacio. Diyan pa lang, makikita nyo, iisa ang puntirya nila. Pakinggan po nating mabuti ito, ha? Walang kongresista na kaalyado ng pamahalaan ang tinawit. Ang idinadawit, yan, si Joel Villanueva at kamakailan lamang si Senator Bong Revilla. Yan yung sinasabi ko, di ba? Bakit yung mga congressman, nakaalyado nila na maraming ghost projects, hindi na ang pinag-initan si Villanueva, ayun, kino-confirm. Hindi lang ako nagsasabi niyan. Ngayon, sinabi na rin. Okay. Ngayon, baka sabihin nyo, ngayon pinagtatanggol ko si Senator Bong. Alam nyo yan. Noong eleksyon, lagi nating sinasabi, Senator Bong, yung pagka-acquit mo, parang sinasabi yata nung Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, ba't hindi mo pa binabalik? Pero acquitted siya ron. We acknowledge that as officers of the court. Yan, tatandaan po natin, acquitted si Bong Revilla yung nakaraang kaso. Ulitin ko, acquitted po. Si Atty. Topacio din ang nagsabi. Sinabi din po natin yan. Bakit po importante? Tuloy. Pag acquitted ng korte, katulad nung si Hubert Webb, patagal kong pinaglaban yon. Pero nung na-acquit siya, sinabi ko, in public, nung tinanong ako ni Karen Davila, guilty ba or innocent si Hubert Webb? Ang sabi ko, I am an officer of the court. Pag sinabi ng korte, inosente, inosente. Kaya, naging magkaibigan kami raw ni Pinky Webb kasi parehas daw ako. Ako parehas. Sinabi ko, yung matagal nang nanonood sa akin before,
'Di ba? Ako, ang habol ko talaga laging due process. Padaanin sa tamang paraan. Kaya lang kawawa ito si Hubert Webb kasi nakulong 'to. Ang tagal nakulong, taon. Binata, matanda na nung lumabas. Tapos acquitted. 'Di ba? Nagsayang ng oras sa ano. Bakit? Napag-initan. Alam naman natin napag-initan 'yun. Ganito nangyayari ngayon. Noon, sinasabi natin kay Senator Bong, ba't hindi mo isole? 'Di ba? Opo. Of course, may ibang interpretasyon yung abogado niya. Pero hindi po tayo, never po tayong naging defender ni Senator Bong or apologist ni Senator Bong. So, palagay ko, may kredibilidad naman ako kung magsasalita ako rito sapagkat ito ay objective. Kasi, nagulat ako eh. Ang nakaturo sa kay Martin, yung flood control, nakaturo diretso sa palasyo, although laging pinipigil ni Ping Lacson. Eh bakit ang naputukan? Si Bong Revilla. Sa Gusto mo malaman bakit si Bong Revilla naputukan ni Pinky? Kasi ang tinuturo si Bongbong. Ang tinuturo si Tambi. Pero ang pinutukan si Bong Revilla. Sa tingin ninyo, bakit si Bong Revilla ang pinutukan ni Pinky Lacson? Bakit? Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Sige, lagay nyo sa comment section. Bakit sa tingin ninyo? Pogi kaya pinutukan. Pogi kaya pinutukan ni Pinky Lacson. Hala ka naman putukan mo yung pangit. Di ba? Hindi, di ba? I mean kasi, kung magda-divert ka lang, doon mo na iputok. Doon sa sikat. Doon sa pogi. Sikat na, pogi pa. Di pag-uusapan nga naman. Successful sila. Kaya pinutukan ni Pinky Lacson. Si Bong Revilla dahil pogi. Ang hirap kaya ako ayoko maging pogi. Pilingero ka, Kotsoli ha. si Joel Villanueva. Bakit yun ang nadimanda? Yun ang nagtataka ako. Di ba, tinanong ko kanina, bakit? Sabi ko, rhetorical question yan. Alam natin, mga kasama, kung bakit eh. Pinagtatakpan po nila yung mga kasalukuyang nakaalyado nila. Mismo. Yan ang totoo dyan. Di ba? Ilang beses ko nang sinabi yan. Ang punto ko parati, lahat ng diversion, kontrahin natin. Dapat laging papunta kay Tambi at kay Bongbong Marcos. Lahat ng diversion, wag nating pag-usapan. Wag niyong suportahan. Yung mga vloggers na dinadivert, mahahalata ninyo ang vloggers na nagdadivert. Iiwasan yan si Tambi. Iiwasan yan si Bongbong. With evidence. Oo, na iba ang kanilang pine-persecute at ginagamit nila yung weaponized na DOJ na bendalo para ilihis ang usapin. Di ba? May nagbiro nga. Ang sabi namin, ang ipakulong si Bongbong. Ba't si Bong ang pinakulong? Oh my Nahati yata sa halip na Bongbong, Bong. Oh my God. Although strictly speaking, syempre, hindi naman natin pwedeng pakulong yung presidente. May immunity yon. Pero, okay na sana kung parehas lamang ang laban. Talaga namang pwede mag-imbestiga ang ombudsman, ang DOJ. Pero, alam nyo, etong ginawa kay Senator Bong, this time around, ipagtatanggol natin siya. Bakit? Kasi mali ang ginawa sa kanya. Kita nyo, inobserbahan ko ako naman siyempre, abogado tayo. Lagi tayo nag-o-observe ng mga bagay-bagay. Unang-una, noong unang lumabas yung charge na yan, yung malversation sa DOJ, hindi naman kasama si Senator Bong Yeah. Yung unang-unang demanda, hindi siya kasama. Yan yung sinasabi natin. Pabago-bago tong Bernardo na ito. Anong tawag dyan? Hinog sa pilit. Hindi naman kasama si Bong Si Bong Revilla. Tapos, nag-iba ang kwento. Diba?
Bendalo na bendalo. Doon. Oo, wala siya ron sa pangalan ng mga respondents. Oh, yung tungkol sa flood control. Ang baboy nyo. Ako, kasar ako. Ang baboy nitong gobyerno natin. Wala siya dun, oh. Dapat magalit na ang taong bayan dito. Wala siya dun. Bakit nilagay? Ang baboy nitong gobyerno. Bigla na lamang, may nag-file yung complainants ng supplemental complaint. This time, in-include na si dating Senador Bong Revilla. Kung magulo yun. Kasi dapat yun, complaint, di ba? Opo. Yun lang, kung gusto mong may iba, mag-file ka ng separate case. Yun yung sinasabi ko, daanin sa tamang proseso. Kung gusto mong iba, di ibang kaso. Parang hindi abogado tong mga ito eh. Itong humabol kay Bong Revilla, parang abogadong bugok. Oo. Anyway, alam nyo naman dyan sa DOJ, lahat na lamang dyan pwede. O, di ba? Yun ang masakit. O, katulad nung kay Tebes, di ba? Pine-persecute nila. Meron ba naman iniimbestigahan pa lang, sinasabi na ng Secretary of Justice, may kasalanan. Pagkatapos, iniimbestigahan pa lang, may nagsasalita na, oy, mga sa Pasko, may makukulong, mga ganon, mga big fish. Hindi naman itong big fish na hinihintay ng taong bayan eh. O, pagkatapos, ang nakakatawa doon sa supplemental complaint, hindi na nga katakataka, hindi lang yung katakataka biglang isinama. Ang basihan ng testimonya ng supplemental complaint na motion to include additional respondents ni hindi nga dapat yun amended complaint eh. Kung magdadagdag ka. Opo. Magulo. Pero alam niyo naman anything goes, weaponized ng DOJ. Wala nang integridad yung Yan, pagka napagtripan ka. Hindi ako nagsasabi niyan, ha? Siya. Pero nabanggit na natin niya ilang beses din. institusyon na yan. Paano yun? Ang ang basihan nung motion to include ay testimonya ng isang tao lamang, si Yusek Bernardo ng DPWH. Anong kabuluhan na isang tao lamang ang nagsasabi na may kasalanan ang isang tao? Meron pong doktrina sa batas na tinatawag na res inter alios acta. Ipaliliwanag ko. At yan po ay doctrinal doon sa kaso sa Korte Suprema na Tamargo. Yung Tamargo case. Yan. Yes. Anong ibig sabihin nitong res inter alios acta? The acts of the confessor binds only himself. Yung umamin ng kasalanan, kung walang ibang ebidensya other than yung sinasabi niya, Opo. ay hindi pwedeng magdawit sa ibang tao. Yon. So di ba ilang beses ko na rin binanggit ang kay Bernardo. Okay? Ito pinaliwanag ng mabuti ni Topacio, Attorney Topacio. Iisa lang ang nagturo kay Bong Revilla. Ito lang si Bernardo. Hindi talaga credible eh. So kung ikaw ay may kasalanan, so magnanakaw si Bernardo, may kasalanan ka at wala kang ebidensya kay Revilla. Ang ebidensya mo lang ay salita mo. Hindi po pwede yun. Kasi pwede kang magturo na magturo eh. Wala ka namang ipapakitang ebidensya. So ililigtas mo lang yung sarili mo. Anong ginawa? Niligtas niya yung sarili niya para maging state witness. Ang nakakapagtaka, bakit pinayagan siya maging state witness? Alam namang hindi credible. Alam namang walang ebidensya kung hindi yung dakdak niya lang. Bigyan natin ng example kung bakit ganon ang doktrina ng batas. Sige. Halimbawa, may pumatay kay Ralph Recto. Halimbawa lang.
Mawa- Mawawala na yung tax, yung VAT. Oo, halimbawa lang. Hindi naman Ah. for the sake of example lamang. Lumabas si Victor Salonga. Ayan, nandito. Sa studio natin. Ayan, gandang lalaki. Oh. Pumunta siya sa pulis. Hindi yung nasa ilalim ng tulay, ha? Siyempre, nasa presinto. Tapos. Di ba naman yung may pulis sa ilalim ng Ilalim ng tulay? Ano? tulay. Pumunta sa Kaya pulis, nga. sasabihin niya, Ah. mga bossing! Ako ang pumatay kay Ralph Recto. Ha? Hello? Ito ang baril na ginamit ko. Check niyo yung ballistics. Ako ang gumawa. Ganito ang ginawa ko. Tinanong ng pulis, bakit mo ginawa yan? Oh. Binayaran ako ni Atty. Topacio ng 250,000. Oh. Yun ba ay sufficient evidence para madawit ako? Hindi po. Bakit? Binanggit Kasi lang eh. napakadali para sa isang tao na sabihin, inutusan po ako. State witness na ako. Ang mananagot yung tao. Hindi mo nga alam kung may kinalaman yun o hindi eh. Ayun. Di ba? Delikado yun. Yung pinapakita ni Atty. Topacio, delikado yun eh. Pwede ka magtuturo para iligtas mo lang yung sarili mo. Delikado yun. Kaya prinoteksyonan yan ng batas. But all the more, mas delikado yon sa klase ng gobyerno natin dahil iwe-weaponize yun. Kaya nasa batas yan, dapat yan sinusunod. Hindi yan suggestion. Dapat sundin yan ng gobyerno natin. Hindi eh. Those are the acts of a third person. Ah, okay. Yung kanyang pagkumpisal na siya ang pumatay, Mhm. sabit siya ron. Yan. Okay. Pero yung sinasabi niyang inutusan ako, hindi siya, Pwede. hindi maaring ebidensya yon laban doon sa tao na itinuro. Kung walang ibang ebidensya, dito kay Senator Bong, tinitignan ko yung mga pangyayari, wala namang ibang nagsasabi Puro na bakit. Diba? Puro ganun lang. si Senator Bong Revilla ang may kinalaman doon sa sinasabing anomalya. Kung may anomalya man doon sa flood control project. Yan. Oo. Ngayon, yun ang doctrine ng Res Inter Alios Acta. Bakit pinaniwalaan ng ating DOJ? Agad-agad? Ginawa rin nila yan kay Tevez. Okay. Res Inter Alios Acta. Oh. Wala namang nagsasabi kundi isang tao, naniwala agad sila. Mali po yun. Pangalawa, may sinasabi si Yusek Bernardo, binigyan daw niya ng pera in the form of advances si Senator Revilla. Oh. Bukod sa hindi po admissible ngayon, yung sinabi niya kasi nga yung Res Inter Alios Opo. Acta. Pagpalagay na natin, for the sake of argument lang, hindi natin sinasabing totoo. Opo. Pagpalagay na lamang for academic reasons na oo, tumanggap nga. Ito ang gravamen ng krimen ng malversation of public funds. Public funds ba yon? Hindi po. Kung nanggaling mismo yon kay Yusek Bernardo, pagpalagay na natin. Ay, hindi. Na binigyan nga at tumanggap nga. Public funds ba yon? Kasi sinabi advances wala pang proyekto Paano naging malversation of public funds? Wala pa. Di ba? If ever, kung totoo man yon at kung mapapatunayan yon, bribery. Bakit malversation? Bakit pinilit nila na malversation? Gusto nilang may maikulong na malaking pangalan? Bong Revilla, dating senador nga naman yan. Artista, magandang lalaki. Di ba yan yung sinasabi ko? For how many days yan yung sinasabi ko? Ang pinapatukuyan dito ni Atty. Topacio, hindi dapat yung kanyang kaso, kung totoo man, okay, na binigyan siya ng pera, yung kasong isasampa sa kanya mali. Ibig sabihin, hindi siya dapat nakakulong. Di ba ginawa rin nila yan kay Tevez? Pinilit nila yung treason o rebellion para kulong.
Yan ang style eh. So, ginagawa talagang fall guy ito si si Bong Revilla. Dahil nangako sila ng kulong, meron silang kailangan ipatupad, napag-initan, artista, kalaban sa politika, pogi, maingay yan. Na-divert. Kunwari meron silang ginagawa. Kaya hindi tayo papayag. Uulitin ko, paulit-ulit, huwag tayong papayag sa kahit na anong diversion. Alam mo, malayong kamag-anak ko pa nga yan. Kita mo, hindi ba medyo hawig ako ni Kuya Bong? Oh, Anyway, yeah. para malihis yung usapan Opo. sa Martin Romualdez, Palacio, di ba may sinasabing Lisa Marcos, SAP, ES, yun. Nililihis nila yon. Yun ang ginagawa ni Rito. Kahit malabong usapin Opo. ay pinilit nila. Pangalawa, may Hinog sa MR pilit pa eh. pala ito. May MR. Anong sabihin Ha? ng MR? Motion for reconsideration. Okay. Sinabi na ng Supreme Court, yung pag-file ng MR is part of due process. Mm. Oo, doktrina na yan. Okay. May mga kaso na ako na invalidate yung information dahil may pending ER final sa court. Mm. Oo. Bakit final agad sa court at biglang nag-issue ng warrant? Yun ang mga kinakataka ko rito eh. Ayun. Diba? Yun eh. May MR pa. Bakit nagka-warrant agad? Obviously, napagtripan ito ng kalaban sa politika. Napagtripan lang talaga to si Bong Revilla. Kahit sa among tingnang anggulo, kahit magtanong kayo sa ibang abogado, napagtripan. Ito yan. Kaya inaano natin yan kasi maraming susunod. Marami pang isusunod sa ginawa kay Bong Revilla. At lagi nating sasabihin, di ba? We told you so. Ganyan ang gagawin. Oo, mahirap talaga sa isang gobyernong bendalo. Pero attorney, Oo. wala sa batas ba yan ginawa nila? Magulo nga, kita mo nga yung elements eh. Malversation of public funds. Hindi naman public funds. Assuming totoo ha. Number 2, res inter alios acta. Oh, hindi nila sinunod yung doctrine na yun. Number 3, may pending motion. Bakit biglang inisyuhan ng warrant? Ang daming weird dito eh. Ano mo, isa pa, alam mo eh, ako eh, malikot ang aking isipan sapagkat yung tatay ko, politiko rin eh. Opo. Yung aking father ay naging provincial board member ng Cavite noong ang gobernador ay tatay ni Boying at ni John Vic, si Johnny Rimulya, si Tito Dati na rin Johnny. sila doon. Oo. Alam mo, yung politics sa Cavite, ang basically nagsishare ng power dyan ay mga Rimulya at mga Revilla. So ang sila. vice governor, di ba? Opo. Revilla. May board member na Revilla. May mayor na Revilla sa Oo. Bacoor, di ba? Mm-mm. May mga congressmen, 3 yata o 2. Kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. na mga Revilla. Aha. Eh baka naman political power play ito. Oo. Mm. Posible. Baka gustong pahinain ng mga Rimulya, ang mga Revilla para they do not have to share power para Hindi ko na po uulitin. Kasi nasabi ko na yan dati. Diba? kanila na, monopoly na nila ang political power sa Cavite. Ako, iniisip ko rin yan eh. That will come. Ngayon naman, si Joel Villanueva naman, yan pong lahat ng pattern na yan, yung mga malabong pagpakulong kay Senator Bong Revilla, yung pag-charge kay Joel Villanueva, at yung pagproteksyon ni Ping sa Malacanang at kay Martin Romualdez. Kita nyo naman, Hindi lang ha, pati si Chis Escudero. Pinag-initan dahil tinuro si Tambi. hindi pa tapos ang investigasyon. Mhm. Meron na agad siyang conclusion, walang ebidensya labang kay Martin Romualdez, walang ebidensya sa ganito, sa ganon. Ang mga tanong ni Marcoleta sa witnesses, siya ang sumasagot. Bago, galit na galit sila sa minority report. Mm-mm. Nakakabastos daw. Dapat daw diretso sa basurahan. Eh sinong hindi mabibwisit kung kitang-kita mo naman ang direksyon ng takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon? Mm-mm. Pinoproteksyon na yung mga malalaking isda, Mm. obvious na obvious, ginugulo pa
yung usapin sa pamamagitan ng pag-persecute sa mga ibang tao na hindi naman siya yung tinutumbok nitong flood control na ito. Ayan ang tinutumbok niya yung Kaya po, marami pa tayong ilalabas na baho. Tandaan po ninyo ito. Kasi nakikita natin yung diversion nila. May mga bubwit tayo, sinasabi ko sa inyo. Marami pa tayong ilalabas dito kay Bernardo. At kung paano nila minamanipula, hindi lang ito kay Bernardo pati doon sa iba pa. Yung sindikato na yan, ipilit nilang ilalayo. ating speaker dahil sa insertion, di ba? Meron na ngang kaso sa Korte Suprema, meron na kaming pending case sa Ombudsman, di ba? O opo. si Saldico. Yung ibang naging sa APRO, di ba? Ang dami-dami. Yung mga kontratista na mga congressmen, ano na nangyari? Wala Yan ang puntahan ninyo, yung mga congressman. Sila yung talagang contractor eh. Parang nakakainis, no? Yung gumagawa ng mabuti, nakakulong. Yung nag-addict, laya. Pambihirang buhay ito. Yung nagnakaw, laya. Yung gumagawa ng mabuti, nakakulong. na. Kontratista na dali nyo, okay naman kung talagang may kasalanan, pero yung mga sinasabi nyong malalaking isa, sinasabi nga, mga pandaka pigmeya ang nakuha Yung mga maliliit, meron namang mga tamban, medyo malalaki, pero yung mga balyena at mga pating, wala. Ay, eto pa. Sasabihin ko sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng isa pang halimbawa. Yung isusunod nating topic, isa na namang tangkang malayo sa usapin. Huwag po tayong papayag. Eto po. Eto po, nagsampa itong si Yusek ng 4 counts ng cyber libel sa isang vlogger. Alam nyo, sa matagal ng nakikinig kay Coach Oli, alam nyo talaga na una, galit tayo sa addict. Galit tayo sa magnanakaw. Galit tayo sa diversion. Galit tayo sa sumisira sa due process. Ang pinaka-problema natin ngayon, si Bongbong at si Tambaluslos. Sila ang tinutukoy ng marami na mastermind. Sila ang tinuturo ng mga witnesses sa Blue Ribbon. Marami na po ang ebidensya laban sa kanila. Huwag po tayong papayag na kahit ano, kay DDS pa yan, kay pulahan yan, kay dilawan yan, huwag tayong hihiwalay doon sa ating goal. Pagpalayo na doon sa lehitimong usapin, huwag po nating susuportahan yan. Kahit sino pa yan. Kahit ako. Pag ako lumihis na ng usapin, pinagtatanggol ko na si Bongbong. Or halimbawa na lang, hindi ko siya pinagtatanggol. Binabanatan ko si Tambi. Pero si Bongbong, hindi ko mabanatan. Kahit ako po, huwag niyong paniwalaan. Halimbawa, baliktad. Binabanata ko si Bongbong, pero kay Tambi, tahimik ako. Huwag niyo rin akong paniwalaan. Lahat po ng vloggers, kahit sino pa man yan, okay? Ang issue po dito, huwag tayong mapalayo sa mastermind. Huwag tayong papasok sa chismis. Ito'y kabilan-bilinan ng tatay ko sa amin na abogado. Anak, okay lang umatake. Atake lang kayo. Pero huwag kang papasok sa personal. At hindi lang yun. Hindi lang yun bilin ng tatay ko.
bilin din yan ng tatay ko sa langit. Sa atin. Kasi ang trabaho natin ay nakatutok doon sa kamalian ng gobyerno. Kasi yan, pasahod natin sila. Yung personal life nila, hayaan na natin sa kanila yan. Unless yung personal life nila nakakasama. Halimbawa, nagdodroga. Yung makakasama yun. Dapat walang addict dyan. So wag tayong pupunta doon sa chismis. Wag nating susuportahan yung chismis. Lalo na yung chismis tapos walang ebidensya. Kung hindi yung... Yan yung sinasabi natin kanina, di ba? Kay Senator Bong. Di ba? Na ito si Bernardo, wala namang ebidensya sa litala. Kasi madaling manira ng tao eh. Di ba? Pwede kong sabihin, ito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Oh, ang tanong, may ebidensya ba? Di ba? Pangalawang tatanong nyo, may connection pa ba yan sa buhay ng Pilipino? Kung wala, personal na nila, hayaan mo na sila. Anyway, may Panginoon naman, kung may mali silang ginagawa, nahuhusgahan sila. At kung tama naman yung kanilang ginagawa, ay sila naman ay pagpapalain. Ganun lang yun eh. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. So hayaan na natin yun. Anyway, walang kinalaman sa hapagkainan natin. Sa buhay ng mga Pilipino. So wag na tayo dun sa chismis. Yun lang naman. Di ba? Doon lang tayo sa politika. Pag-usapan natin yung politika. Para hindi tayo nalilihis. And above all else, dapat nakatutok tayo kay Tambi tsaka kay Bongbong. Alam nyo, matagal ko nang sinasabi. Hiwalay po to. Hindi po konektado dito sa istoryang ito. Pero, bagamat hindi siya konektado, pwede mong ihambing. Kasi matagal ko nang sinasabi ito sa inyo. Ang lakas po ng laban natin kontra dito sa ghost projects. Kaya, papasukan tayo ng kung ano-anong diversion. Dinivert nila kay Chis Escudero, dinadivert nila kay Bong Revilla, dinadivert kay Villanueva, kung saan-saan na nadadivert. At hindi ito matatapos dito. Tatandaan nyo, hindi ito matatapos dito. Kasi marami pang ilalabas na kwento dito. Palayo doon sa dalawang mastermind. Huwag tayong papayag. Asahan nyo na. Baka mamaya, pati yung pagpatay kay Jose Rizal, kasalanan na ni Sara. So, huwag tayong pumasok sa... Huwag tayong magpauto sa diversion. Yun lang naman. And kita nyo, consistent lahat ng sinasabi ko even before. So ito, ako nakikita ko, as I see it, madadivert lang tayo sa issue na to. Kung ano man yan, sa kanila na yan. Pag-usapan natin. Ghost projects. Kung ano mang issue nila, wag na tayo doon. Next po. Eto, pag-usapan natin itong kay Torre. Grabe, talagang binaboy na ni Torre itong itong pagiging PNP chief niya. Jiggy, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ipatutupad ang batas ng patas at walang pinapaboran. Kanina nga, mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung nanguna sa kanyang donning of rank at oath-taking ceremony sa Malacanang. Kasama niya Nartates, yung kanyang buong pamilya nang tanggapin niya ang pinakamataas na ranggo sa hanay ng PNP. Nagpaabot din ng pagbati kay Nartates ang palasyo para sa kanyang promotion. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. So naging ginawang PNP chief to si Nartates. Tapos may sakit pa si Bongbong Marcos. Pero pinilit niya siya mismo
Hindi natin alam kung baka matagal na yan. Basta pinilit niya. Okay? Isipin mo, talagang tapos naging 4-star. Di ba? So yan, ilantarang kabastusan kay Tory. Alam mo, Tory, ginago ka. Ikaw lang ang nauto para kidnapin si PRRD. Ikaw lang ang nauto nila para pasukin ng KOJC. Wala silang mauto. Kaya nga, hindi mo ba napapansin? Sa damin-dami, bakit ikaw ang nautusan ni Bongbong Marcos? Kasi uto-uto ka, Tory. Tapos ginawa kang PNP chief. Ilang araw lang tinanggal ka. Tapos binigyan ka ng posisyon para mag-resign ka para makuha nitong mamang ito yung 4-star. Kasi hindi pwedeng dalawang 4-star. Di ba? Ang clown mo, Tory. Hindi mo napapansin, ginagawa ka ng tanga. Meron ba kayong naging kaklase na ganyan? Or kagrupo? Or kaibigan na lagi nyo pinagtitripan? Yung parang tawagin namin before yung kicker sa grupo. May ganyan lagi, may kicker. Hindi niya napapansin, akala niya sikat siya, pinagtitripan na siya. Bakit? Pal. Parang Tory. Pangalawa, iniinsulto na siya. Hindi pa rin nakakapuna. Alam mo yung mga taong ganyan, ba't di nakakapuna? Mukhang pera. Mukhang pwesto. Mukhang prestige. Tingnan mo, ginago ka na, Tory. At ang masama nito, dalawa kayo ni Bongbong Marcos. Parang binaboy nyo yung posisyong PNP chief. Nilaro nyo ng nilaro. Paabot ng pagbati at suporta ang Pangulo kay General Nartates para sa kanyang husay sa pamumuno sa hanay ng kapulisan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga mahalagang papel ng ginampanan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Jeepney Kawawan, mula sa Tory. palasyo ay nagtungo dito sa Campo Crame Sinatates kung saan ginawaran siya ng arrival honors. Tradisyon niya ng PNP tuwing may mauupong bagong PNP chief. Nagbigay pugay sa kanya yung mga kasamahan niyang general at maging yung iba pang mga tauhan ng PNP mula sa iba't ibang units. Agosto pa noong nakaraang taon nang hawakan niya yung liderato ng PNP. Pero hindi siya kaagad-agad na promote dahil nga hindi rin naman agad nagretiro yung pinalitan niya na siya dating PNP chief Nicolas Torre III. Binigyan ka ng posisyon para magretiro ka na. Para maibigay na namin yung 4-star dito sa PNP chief. Di ba? Ang tanga mo, Teng. Pakonsuelo bobo. Ikaw naman. Para lang may posisyon ka, para may makakuha kang sahod, para maging relevant ka, tanggap ka lang. O, di ba? Binigyan ka ng pwesto, inalis kang for general, pinag-resign ka. Ang sarap mong pagtawanan, Tore. Tingnan mo, hindi lang yung mukha mo ang parang clown. Sa isang podcast noon, sinabi ni Pangulong Marcos na kaya niya sinibak si Torre dahil hindi rin niya nakasundo yung NAPOLCOM. Ngayong hawak na ni General Nartates yung kanyang pinakinaasam na 4 na estrelya, siya na ay full-fledged yung pagiging 32nd PNP chief. Sa kanyang talk to men kanina, Alam mo, hindi totoo yan. Kaya natanggal yan si Torre. Ang sabi dyan, nagkaroon sila ng away ni John Vic. Kaya nga sabi ko sa inyo, that is very dangerous. Bakit? Masyadong naging powerful itong Remulla Brothers. Saan ka nakakita? Wala akong maalala na ang sekretary, dalawa, magkapatid. Ngayon, ginawa ng ombudsman na ang ombudsman ay hindi dapat politiko. Kaya kung may sakit si Bongbong Marcos, hindi malayo na pag hindi makatrabaho si Bongbong, posibleng itong dalawang magkapatid, dalawa sila sa magti-take over. Hindi nila sasabihin. Posible yan.
or yung ibang sekretary, pero hindi sila mawawalang dalawa. Delikado po yan. Kasi pipirma na lang ng pipirma. So, sino na ba ngayong may sakit at talagang maging malubhas si Bongbong Marcos, aaminin ba nila? At sino hahawak ng Pilipinas? Kung Rimulya, delikado. Kung Recto, puro tayo tax. Iginiit ni Nartates yung kahalagahan ng integridad sa kanilang hanay. Narito ang bahagi ng talumpati ni General Nartates. Forward na natin, wag na natin pakinggan yung talumpati niya. Ata. Nag-congratulate na ba si dating PNP Chief Torre na ngayon ay nasa MMDA na? Jiggy, sabi ni dating PNP Chief Torres, sa ngayon ay focus muna siya doon sa kanyang bagong tungkulin bilang General Manager ng MMDA. Sa kanyang panayam sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH kanina ay sinabi niyang sa studio lang din niya nalaman na na-promote pala itong si General Nartates. Tumanggalin muna siya na magbigay ng anumang komento patungkol sa isyong ito. Kita mo, bastusan, di ba? Ngayon niya lang nalaman na na-promote na. Hindi ka man lang sinabihan. Grabe, no? Ganyan ang Marcos. Papakinabangan ka kasi mauuto ka. Pag nauto ka na, wala ka ng silbi. Hindi man lang magpasabi sa'yo. Hindi lang naman niya ginawa kay Tory yan eh. Sa lahat po ng mga kaibigan niya na ginawa kay Sara, kay Singson. Gawain talaga ni Marcos yan. Kaya lang si Sara at saka si Singson nanindigan. Ito si Tory, uto pa rin. Pero ang sigurado sa kanya ay sumunod lamang daw siya doon sa direktiba sa kanya nang mailipat siya sa MMDA. Nauna nang tinanggi noon ni General Nick Torre na may nalagdaan siyang kahit anumang dokumento para nga iproseso yung kanyang pagretiro. Narito ang bahagi ng panayam kay General Nick Torre. Sa ngayon talaga, I'm just focused on the job that I'm given. Yun lang Sabihin mo, loser ka. naman talaga ang purpose ko rito. Just deliver on the job. Ito ay isang trabaho na affects 14 million Filipinos here in Metro Manila. Nako. Okay, hanggang dyan na lang po muna tayo. Huwag pong kakalimutan, tayo nagpapaalala ha. Sana po i-like nyo tong video na ito. At doon sa mga hindi pa po natin subscriber, importante po rin yan sa atin ha. Subscribe po kayo. Subaybayan nyo po ang ating lahat na ginagawang video. And kita-kits po tayo. Maraming salamat po. God bless everyone.